Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong Jesucristo, ang bugma sa Diyos, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, kaninyo. Sa kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos na Misa. Nagakumpisan ako sa Diyos na makagagawang sa tanan, o kaninyo mga igsoon, na nakalapas ako ng yaman, sa una-una sa pulong sa buhay, o sa walang pagbuhat sa kinahanglan lumaban. Kaya akong gabong sala. Usan ang iyo o ang Santa Maria ng mayong bulay, sa dalang anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako iako sa Ginoo ang Diyos. Kaluyan ang kita sa Diyos na makagagahong sa tanan, o pasayuon sa akong mga sala. Kalulong kita niya ato sa kinabuhing dayon. Amen.
nagtawag kanimong amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug daga kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak. Nabuhi o hari uman kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaglugikan sa namasahon sa mga hari. Apan si Dios mismo, ibadayon kong balik sa kalaw, nga panawatos kaminawan. O mayabot sila o lingkod, ilanong sa kalaw. O nangaliya siya sa Ginoo, nga mamatay na unta siya, mingon siya, maano pag mamatay ako, Ginoo. Unya higda siya kung nakatulog, ilanong sa mga kahoy. Unya may angin nga mikan kanina o mingon. Bangon o kaon. Mitanaw siya o nakita niya sa dapit sa iyang uhan ang usapapan o sa katagyaw nga tubig. Mikaon o minom siya o unya mihigda pag-usap. O mibalik pag-usap ang anghel sa Ginoo, o mihigap kaniya o mingon. Bangon o kaon, kay kinali niya dili ka makagwanta sa panahon. Busa mitindog siya, mikaon o mingon, o nabasog siya, o nakalahutay sa iyang panaw, sulod sa pagkakaadlaw, ngadto sa Sinai, ang bukid sa Diyos. Ang puno sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagautama o tanawa ang kaayon sa Ginoo. Tagautama o tanawa ang kaayon sa Ginoo. Dahil po ang Ginoo sa trabaho, ang iyang pagdali, maano'y kanunay sa akong baba. Paymayaan ang akong kalang diha sa Ginoo, ang mapausan makadulog kanako o manipay. Tagautama o tanawa ang kaayon sa Ginoo. Himala ang Ginoo, balikan ako. Mag-amahan kita aron pagbayan sa ingalan. Gipangita ko ang Ginoo, o gitubag ako niya, o giluwas ako niya sa tanan kong gikahulugan. Tagautama o tanawa ang kaayon sa Ginoo. Paglaong kamuhan niya, aron sanang kamo sa kasada, o ang inyong mga nanong, dili maglipagong sa kaulaw, sa pagsambit sa kagnasakit nga tao, na mati ang Ginoo, o giluwas niya ang kaniyang kagulhanan. Tagautama o tanawa ang kaayon sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo, nagalibot kanila, nga malubon kaniya, o nagkapakalingkawas kanila, tagamtama o tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulan ang tao, nagadanong kaniya. Tagautama o tanawa ang kaayon sa Ginoo. Kinutlugikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ug ayaw ninyo pasuka ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iyana. Ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-insultuhay. Ikalimti ang bisan unsang kalibot-bot, hinunua, pagkaluy-anay kamo, o pagbaton, o malumong kasing-kasing, alam sa usab-usab.
Ingon nga gihigugma kita ni Kristo, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama sa mamot nga halad simulo nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manilog kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga Hudyo nagbagulbol bago kang Jesus kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya sa Jesus ang anak ni Jose? Nakailang ka sa iyang amahan o inahan. Busa kanong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus bituman, ayaw ka mo pagpagulbol. Walay makaari ka nako, gawas ko ng amahan na nagpadala ka nako, magdani kaniya. O paghawin ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tuluan sa Dios. Ang mamati sa amahan o makakaton gikan kaniya, muari ka nako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nagikan sa Dios, maulamay nakakita sa amahan. Sundihan mo ka mo. Ang mutuo may kinabuhi walay katapusan. Ako ang pan na naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan. Apan nakamatay ni hapon sila. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nagikan sa langit, na naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayon namatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong ulod aron mabuhi ang kalibutan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gayon ikaw, O Kristo. Katong missionary ako sa ang mission sa Africa. I volunteer myself to teach catechism classes sa among parochial school. And I will need to explain the concept of transubstantiation. Naguna-una ko unsa ko na ito ni pag-explain kaya akong topic about Eucharist, Santos na Misa. Kung mauban niya akong hisgutan, no, ang Santos na Misa, dili na ito pwede na hinihisgutan. Ini transubstantiation. So naguna-una ko kung unsa ang akong ways and means, no? Kaya akong katupang ang mga elementary. So, unsa ako na ko pag-explain sa inyo. So, I decided to use simpler things, no? Simpler example. O, gano'n ako nila. Kung naamoy pan, o naamoy wine, kana simple na na pagkaon o ininom. Pero, sa pagtuko natin mga Katoliko, something great happen sa pan o sa wine, sa vino. O ako sila kinatagal o analogy. Nakita ko tanan o caterpillar, yung
wala na usab, no? Ang iyang kinaiyan, no? Ang iyang pagka kung saan ang tawag niya, no? Caterpillar, butterfly niya po, no? Ang process ba? So, ako sa lagi mga anak, ang transubstantiation, nasaktan ninyo. Wala dito, nagpitok-pitok ang mga ito, may mga mata. Lisod man dyan sa ito, no? Lisod man dyan sa ito, kining mystery of transubstantiation, no? A complete change of substance, no? Lisod dyan sa ito. So, wala ko response na nabuhan nila. Mas din kung saan ako naman niya. So, pauna sila rin. Nawala na ako makalimtan. Well, sa ating Ebanghelyo ron, no? Lagi mo naman ang Pinoong Yeso Cristo na siya maupan magitan sa langit. The same, no? Na explain nato, no? Sa mga kabataan dito sa Africa. O, sa pagsulti sa ating Pinoong Yeso Cristo na siya maupan magitan sa langit. Unsa po ang reaksyon sa mga Hudyo sa iyang panginoon niya. Nagbagulgol sila. O hindi si Jesus mo na kailang mata sa iyang maginikanan anak, kailang mata sa iyang banay anak, di ko banay anak, nga na magsulti-sulti man siya na siya mawang panagitan sa langit. Unsa ang magitan niya. Lakini mga tawanan na nagbagulgol ang igamit nila, ang ilang una-una. Walang ilang igamit ang ilang pagtuto. Well, the same, no, sa pagtuto ako sa mga kabataan dito na ako nakita nga mawala sila ng kasabot, mawala nila natungkan, no? Kahit wala pa ang ilang pagtuto, no? Kami, mga misyonaryo dito, kaumpisa pa lang, no? Magpalangko sa ilang pagtuto, of course, no? Hindi ko natungkan, hindi misteryo, no? Sa ating Pinoong Yeso Cristo sa pagsulti niya. Na siya maupan na ikan sa langit. O, unsaon na ito, no? Na ikamapalawon na po ang atong pagtuo, na mutuo jud ani wholeheartedly, whole-mindedly, kining isulti sa atong Pinoong Yeso Cristo. Ingon niya, walay makain na po gawas kung ang amahan na magpadala na po, magdali niya. Kung sa man po pasabot ani, magdali. Kung naana ay pagtuo, higpit na pagtuo madali na sa atong Diyos. Pagtuo na sa atong Diyos. Well, kadaghan kong nasinati, no? Mga kaigsuunan nato na lagi ang ilang pagsabot, no? Kining misteryo, no? Sa Eucharistia. Daghang lagi ko na ako, Father, kanang Eucharistia, ang pan o bino sa inyong misa, kana sila, simbolo na sa atong Pinoong Yeso Cristo. It's just a symbol. So, ang inan, kami mga Katoliko, wala may gatuo anak na simbolo ang pan o bino sa Eucharistia, sa Santos na Misa. Unsa ang akong tinuuhan, unsa ang akong pagtuo mga Katoliko, nga kanang pan o bino, real presence sa atong Pinoong Yeso Cristo, dili lang simbolo. So, akong sabihin nga, palampagan, no? Nga naman nakasulti ko o kami mga Katoliko, mga mauna mga pinuuhan. Tungkol mismo sa ginsulti sa atong Pinoong Yeso Cristo sa Biblia. Dasupay na sa Biblia, sa atong Biblia, Katoliko nga Biblia, kung sa ingon sa atong Pinoong Yeso Cristo. The
kinipan. Kini ang akong lawas. Kanani. Dumata ninyo, kinibino, kini ang akong lubo. Imna ninyo. Klaro o kakao na na-adjud during consecration ang transubstantiation na makato o tinuod nga lawas o dugo sa atong Ginoo Jesucristo. Kasi musulti ko mo, Father, dili man lagi ang before after the same ang ginapon. Ang tinapay ang ginapon. Dili man unod ang bino, dili man dugo gihapon ang Ginoo Jesucristo. Well, mga kaigsunan, mauna ang kinasulti no sa atong Ginoo Jesucristo. Walay makaari ka nako gawas ng amahan ang padala ka nako magdali niya. Ang akong pagtuo, ang atong Ginoo Jesucristo na mismo ang nagsulti during the Last Supper na mao ang kanapan, ang iyang lawas, ang bino, ang iyang dugo. Diha ang misteryo sa transubstantiation na kinahanglan masabtan nato dili pinaangis ng atong una-una sa atong knowledge, kundi masabtan nato ni pinaagi sa atong higpit na pagtuo. Kini magagawa ng mga kagustuhan no na lahi ang mga tinukuhan no lahi ang pagsabot. Wala ko sa dili no to confront them head on no. I'm talking with great love no. Ito yung delikado, ito yung minsan no. Ang real presence hindi na masabtanan. Simbolo na. So kung kamo no naamoy mga higala no nga bilong no sa lahi ng mga tinukuhan. Kung mag-attend mo misa nila, service nila, attend mo. Walay problema niya. Pero ang pagdawat o kalamat o communion big no ayaw jud na inyong buhatan. Nga naman, kay lahi ang atong pagbuo no sa komunyon, sa pagkalawat. Real presence sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang unod o ang iyang dugo, lawas o iyang dugo ang atong ginuuhan o subay na, nagsubay na ta sa iyang insulti. Insulot na to ang atong Ginoong Jesucristo mismo. Ayaw mo tawad o kalawat. Kung sila, musikba ka na to, well, wala yung problema nila. Pero, dili yun dapat sila mo receive o communion o kalawatikan sa atwa. Nga naman, of course, dili man mao ang ilang pagsabot, dili man mao ang ilang pagtuo na legal presence sa atong Ginoong Jesucristo. Mauna, no, ang problema ron na factions, divisions, no? Kitang mga dato sa atong Ginoong Jesucristo. Kristiyano mo tatatanan. Pero, nakuwak ka, nadibay ka, tungod ni ining dambinga, no? Lahi, no? Ang atong pagtuo, lahi ang atong pagsawot. Ang atong Ginoong Jesucristo na sultibot, ikabuan din sa atong Ebanghelyo, na kung kinsa ang makatawad ni magtawad ka na ko, makakatamtam o kinabuhi na walay katapusan, dili mamatay. Well, dili nagapita sa faktor na daan nato, no? Sa pagsulti sa atong Ginoong Jesucristo, na walay kamatayan o makabatoon sa iyang lawas, no? Sa panan ng kansanan. Ang isulti, pinakasabot sa ato sa atong Ginoong Jesucristo, ang afterlife, ha? No? Ang afterlife, dili ang kinabuhi, dili sa ibabaw sa kalibutan, no? Ano bitaw ang life? Duha ka utang. Eternal life o eternal death. So nagsulti ang atong Ginoong Jesucristo kung kinsa magdawat, no? Magbaton sa atong lawas, no? Sa panikan sa langit.
Walay kamatayon. So, makasulti, kasi pangutan ng Father. So, safe na mi. Kay, tao-tao, makalakad naman ni dawato yun ako ang nakasuguro sa atong Ginoong Jesucristo. Nagitukuhan ako na real presence yun, na ang atong Ginoong Jesucristo yun, ang akong kimaton sa pagkalakad. Safe na ko, anak. Wala na yung kamatayon. Ang akong wala. Makatagal-taon na ko, pinabuhi ka wala yung katapusan. O, it doesn't follow. Si Saint Thomas Aquinas, klaro niya na kung kita na ay mortal sin, bisan usana na mortal sin, mawala na ito ko, bisan. O nagtawag na, o komunyon, o pagkalawat, dili eternal life ang matagamtang na ito. Eternal death ang matagamtang na ito. Na naman. Well, think nila, no? Ang ato ni sa bulan, no? Di ko daw magkawan ako. Ang ato ni Noong Jesucristo, who is pure, no? Di ko daw sa bulan ako sa ato mga sala, no? Which is impure, no? So, lantaw na to, no? Atong tagsa-tagsa mga kalimon, no? Karoon ba, naama ko'y sana pa, na wala na sa magbisan. Nga magkalawan ko, taon-taon, nga magdalaman ako sa eternal dimension, eternal death. Well, mabilis ko na ito manahan kita, no? Na-desire, no? Nga mag-communion na magkalawan. Ang atong santos na misa na pananay na ni kabatay mo na naakay, no? Nag-confess ka, no? In front of our Lord Jesus Christ, in front of our God. Nag-kumpisan ako. Kana na butama, naakay isa na mag-communion na. Pero, right after sa santos na misa, panikamutan na to nga mag-umpisal dyan. Sa mga kagsunan, no, kita mga Katoliko, no, kagulutan, na real presence doon, no, ang ato ituuhan, no, during the consecration, no, nga mausap, ang dinamay o ang binom na mahimong lamas o dugo sa ato Ginoong Jesucristo. Daguutan sa misteryo sa transubstantiation at complete change of substance. So, sa atong pagkalamat, no, natago na ito ang pagkakasakasa ng pagkaliman. Kita ba, no, worthy ka, no, na musulod ka na, na pagkaliman na ito, ang ato Ginoong Jesucristo mismo, dili na ang pan o ang tinamay o ang pan o ang dugo o ang bino o ang lamas o dugo sa atong Ginoong Jesucristo. Well, samtang gamisan na kapatayan pa sa Santos na misa, ang pagkamutan ng umaw-naon na ito, no, ang mga kasalibanan, no, kamangyasan na ating nahimo, especially ang mga nahimo na ito, ang mga mortal sins na wala pa na ito na kumpisan. Palihog na ito, o isang yaw na ito, ang atong pagtuko. Nagatuko kami sa usahan sa Diyos. Ang mga ang pagkakawin sa kanan. Magkukuha sa langit o sa yuta o sa kanan ng makita o hindi makita. Nagatuko kami sa usahan ng Ginoong Jesucristo at tutong anak sa Diyos. Diyan ang samahan sa walang kaibigan. Diyos ikat sa Diyos, kaya ikat sa kaya. Patuloy na Diyos ikat sa Diyos sa patuloy. Diyan ang pinilihan sa pinag-iasamahan. Pinag-iiyan ng iyong pagkakanan. Tungkol kaya kung nakalaw ka lang sa atong pagwasan. May kalaw siya may kagasahan. Sa kalaw sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas ng kanyang ulay o kanyang ikaw. Tungkol kaya kung sa Diyos sa sukoy mo siya Pilato. Nagagawa siya ng kailibo sa ikatong araw na maraming sa pagmamatuan ng kasulatan. Isang siya sa langit na nalipod sa tuos sa mahal. Umalis siya ng yaman at nagulong sa mabilis sa mga nanay.
sipat sa himaya, umisod itinati sa mga propeta, nagatuo kami sa Santos Katoliko Apostoliko Simbahan, nagaila kami sa kahulihan, sa sasasyon sa sasasala, nagapagod kami sa pagbabanang sa sanungan tayo, o sa pinabuhi sa umabot at kakalutan. Amen. Sa tumang pagsalig sa Diyos, akong mahigumaw-mahan, mudamot kita kaniya dala ang akong mga pangamuyo, mag-ampo kita, mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaom, niining atong kalibutang buak, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Nga ang tanan, nga nagkatigong dinhi aron pagsaulog sa Santos nga Eucharistia, matudluan pinaagi sa pulong sa Dios, ug mabusog sa iyang lawas ug dugo, ug sa ingon makabaton sa kalimpitan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Nga ang mga pamilya nga nanhimulang tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahubayan ug kaalin pinaagi sa grasya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton, nga nanag-anto sa balatian, mahupay sa kaalin sa presensya ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Nga imo untang isipon na takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Nga ang mga matuubong italiwan, gikan ni ining kinabuhia, makadangat na sa langit no puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangulong Diyos, dungga ang akong mga pagkampo. Langit ng Amahan, dungga ang among mga pag-ampo o pasinakina kami sa imong kalumo. Kini among ipakain pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
kaisuon, pag-ampo ka mo, aron ang ato inyong sakripisyo, tawagon ta sa Dios nga Amahan, makagadahon sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayeg pagdimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusdanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, o himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaniya. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang tibayong ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug pagkaron. Santos nga Amahan Dios nga tunhay o makagagahon sa tanan. Angay o matarong kayo. Magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Nakita na mo ang imong walay kinulubang gahong diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Niyatin ikaw, aron pagluwas ka na mo, pinaagi sa gahong sa imong pagkadiyos. Apan mo ang imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka na mo. Isalikway sa tao ang pagpakitigan na kanimo. Apan ang tao mismo mo ay naguling niini ka na mo. Pinaagi ni Yesu Kristo among Ginoo. Ugos na uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasamyaw kami sa imong himaya. Tuyog sa ilang way hulong na pag-awit. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa dalang kasantos. Ipadala mo ang Espiritu aron pagsantos ng mga dasal aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Yesu Kristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagbalingon mikuha sa upan. May pasalamat kanina. May bigas o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o bigingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana. Kay kini mao ang akong lawas. Kay tugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kayo pag-usap. May hatag to sa iyang mga tinunan o umiingon. Dawata kini o pag-inom ng mga tanan-ikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago tunhayan ng kasabulan. Ang dugo ngay unang alam kanino o alam sa tanang mga tao, aron masala, mapasayo. Buhata kini ang paghatno kanako. Kini ang misteryo sa pagbo. Sa
Aron paghatun sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, inimpan sa kinabuhi o kami sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ayan, nga muatubang o mualagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magpahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinungdo ni Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa lugma, o ni Francisco among Papa. Ni Julito among obispo o sa dalang mga pare. Hinungdo ni usapa ka mga igsuon nga nangamatay, malaumon mga panhaw sila o at dalang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dagda sila tanan sa kagsudong sa kahayag sa imong kamong. Kaluoy kami tanan. Himo kami ngayon na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan ng unay sa Diyos. Uban ni San Jose ang iyang pana. Uban sa mga apostoles o sa dalang ng mga santos na nakatuhan sa imong kabubuton na taas na katuligan. Uban kanina ang ikaw ko nagkaon ikaw mahimayamon pinaatin na sa Kristo imong anak. Pinaagi kanina uban kanina o iha kanina gihatag ha kanimo magagagamong nga Amahan diha sa kahimusa sa Espiritu Santo ang talang dumog o himaya hangtod sa kahangturan. Gitutuan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos o ang Amahan o pusa pangahas kita sa Panginoon. Mamayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang kaulan. At kami sa kalinaw ni ining panahon niya. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalugay kami kanunay sa sala o pahilayo sa tanang kasama. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa akong mga sanat ang inyong pagsalig sa imong simbahan. O simbol sa imong kabubuton, natali kami sa imong kalinaw o kahiusan. Ikaw ang buhilong hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang kaunid sa unay. Espiritu. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagpang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang itapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang nga mo kadawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
magpapok kita. O Ginoo, ang pagkalawat kay imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, o mag-amping kanamo nga makanunaynon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini ang ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo sa mga Valenciano kanto sa inahan sa mga sinalipay kinatanan. Kalagi kami, Senyora, o inahan namo. Panalipay ang among banay, ang among lungsod, ang among nasod ug ang tibuok kalibutan. Ipahilayo ka namo ang mga kadautan, kadalagman ug mga kasamo. Iusaha ang mga kasing-kasing nga nagkatibulaag, uban sa kalipay na among pagabatigon, isip imong mga anak. Pinagi sa imong panaang, matagan unta ang tanang mga parokyano, sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, sa kalag sa lawas. Nagkaluga ang mga masasala na mubalik sa Diyos. Tabang ang mga masakiton, nga sila magpailubod sa ilang giyantos. Namdaging sila ang mga seminarista. Kapakalan sila sa ilang kinabuhi, isip mga pari nga gikan sa Valencia. Diyos ay tutuloy kanunay ang among mga kapaliran, mga madre, mga religyoso, o mga misyonero, na magpatunayan sila sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa Diyos. Mahiusa unta kami uman kanimo sa kailangan sa langit, o magsimba o pagdayeg sa langitnong Amahan, uban sa iyang anak na Jesucristo, na nahiusa sa Espiritu Santo. Amen. Panlingkod pa rin. Atong pasalamatan ay sponsor sa atong bulang karon nga mao ang Sawyer Cup Store o ang M&M Dream Scholar Events. Ano sa matapos sa mga kaibigan? Ang sponsor sa bulang sunod na Domingo mao ang BEC West Calaba. BEC Masas Quezon, August 13, Adlaw ni Martes. BEC Barangay East Balaba, alas 6 sa gabi, East Balaba. August 15, Adlaw ni Huwebes. BEC Barangay Huwak, alas 6 sa gabi, Santo Niño Chapel. August 16, Adlaw ni Viernes. BEC Barangay Apollo, Fiesta Mass, alas 10 sa buntag, San Roque Chapel. August 17, Adlaw Sabado, BEC Barangay Gokong, alas 6 sa gabi, Barangay Generation. BEC Ihong Sulban, August 16, Adlaw ni Biyernes. BEC Barangay Balayang Manor, alas 5:30 sa hapon, sa Barangay Generation. Ang replika na imahin sa atong patrona, inahal sa mga sinalikway, anaan ang karoon sa BEC Barangay East Balaba. Ihatod kini sa BEC Barangay West Balaba, karoon umaabot na sa Mayo, Agosto 17, at sa alas 9 sa buntag. Nagapadayon ang pagpapinta sulod sa atong simbahan. Alang sa mga buong modulay niining atong project, palihog lamang sa paghatag diha sa opisina sa pamilya. Ang atong second collection ato sa kaitagana niining Power Project. Daghan kayong salamat. Kung ihangyo sa ang atong mga kabataan sa pagkaring sa atubangan alang sa pagbinisyon. Daghan salamat po kanito kanito.
Diri pa tayo Kristo ko rin. Mag-aampo kita. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan. Nagadayin kami kanimo tungod sa pagmatar nimo kanamo kang Jesus na among manunubos. Gipetisyonan niya ang mga kabataan na miduol kaniya. Tawagon ta niya nga mahinangpon sila mamiduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kini mga kabataan o bantay ni sila sa imong gugma. Magtubo ta sila diha sa kaalam o sa panligon o sa kusog diha sa imong presensya o katubangan sa tanan. Kining bendisyon ang gipangayo Amahan pinaagi sa imong hinigugmang anak sa Jesucristo ang among Ginoo. Amen. Ato silang tagalog sa Panginoon. Ang Ginoo manaka kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahon sa tanan. Amahan o anak o Espiritu Santo. Amen. Nakatamo sa kanila o paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos.